Sabi rito, no? Ex-Supreme Court Justice Adolfo Ascuna on secret reversal of Villanueva's dismissal, no, dun sa kaso niya. Kasi ano natin? Ito nga, no? Etong kaso ni Joel Villanueva, no? So nagkaroon ng komento rito si Justice Adolfo Ascuna, no, na kung saan I think let's go dun sa point na kung saan sinabi niya na magkakaroon ng double jeopardy, no? Pero base sa aking pagkakaintindi, pwede lang magkaroon ng ganon kung pumasok. Narinig ko lang kay Atty. Clay. kung dumaan sa korte, ha? Kala tutuloy-tuloy ko sana na parang ako baka mamaya maputol. Anyways, so yun nga, no. Panoorin niyo yung discussion with Atty. Claire kanina lang pertaining to this. And yun nga, no. I think Atty. Claire was suggesting that we should yung ombudsman, current ombudsman, I think we have to investigate kung ano talaga yung nangyari. And Atty. Claire believe na mukhang si Adolfo, si ex-justice Adolfo Ascuna, baka hindi niya alam na hindi tumuloy sa Supreme Court, no? Kasi parang meron siyang term na ginamit doon, no? Hindi ko maalala kung promulgate ba. Ano tayo? Goldfish. So, yan yung ano niya. Pero mainit na topic to. I think we did manage to discuss this several times already here in this channel na kung saan eto nga, no, ngayon napakalaking gulo and I do believe na wala pa tayong naririnig from Joel Villanueva. Apart from dun, nagdasal siya yung nakaganon. Humayo kayo at magpakarami, ganon. Pero yun nga, no. So maraming speculation. Even Boss Mark is ang theory niya baka kailan lang yang ginawa, ha? Baka may mag-comment dito ng ako, abogado ako, ha. Ikaw, abogado ka ba? Meron bang ganyan? Ha? So, yun nga, no, si Senator Joel Villanueva, medyo kabado na talaga, no? So, anyways, I think Ombudsman Remulla is really pushing through, no, in regards with this reversal, no, ng dismissal ng kaso, no? Dapat yan nung congressman pa lang sinipa na, no? Pero ngayon nga titingnan natin, they strongly believe, I think I heard Justice Adolfo Ascuna na parang the only thing that we can do if we try to investigate is like maging parang president lang din ba, not to, no? So nagkaroon ng investigation, so we will know what we will do next time. Kung kailangang i-penalize si Martires, maximum I think na pwedeng i-penalty sa kanya is tanggalin yung mga magiging yung pension, no? Yung mga benefits after retirement. Yun lang yung maximum. Ano lang naman, barya lang yun. Kaya kung ang sabi, ang narinig kong magandang gawin is kasi parang ano masabi ni I think I've seen that post. I think ito ba yun? Parang ang pagkakasabi ni Attorney Falsis. Ay, andiyan ba si Boss Jordan G? Ipila natin yun, ha. Try nating targetin si Attorney Falsis, interviewin natin. So, yun nga, ang pagkakasabi ni Attorney Falsis is that yung mukhang nabubukulan. Pagka sinasabi mo lagi kung ano yung mga ginagawa mo bilang ombudsman, mabubukulan ka dyan. Sabi naman ni Attorney Jesus Falsis, ang sabi niya, bukas mo yung salin mo.
para ikaw naman mabukulan, sabi. No? And then I think yun naman kahit yung penalty na I think sinasabi ni ex-secretary Justice Adolfo Ascuna, sa tingin ko no, napakaliit no kung biruin mo 10 million tapos dapat si Bakna dapat hindi na nakapangurakot yan ng allegedly, 'di ba? Yung ina-allege sa kanya. Ngayon no na ilang milyon na sabi kung alam ko lang na galing sa flood control project yan hindi ko tatanggapin yung perang yan. 'Di ba? So yung mga ganong sana hindi na yan nangyari kung nasampulan that time. And I think I've overheard someone also na parang sino ba yung nagsabi? At I think I was watching si Vad. Ayan. Pinapanood ko si Vad sabi niya parang hindi probability pero talagang sinabi niya, kasama dyan si Marcoleta, alam ko yan, sabi. Parang nahatulan din, no? Si Marcoleta, kasama si Joel Villanueva. Parang ganun yung pagkakaalam ko Doon sa pagkakasabi ni Vad, ni VAD. Isa rin niyang vlogger, no? Na although critic siya kay PBBM, no, marami naman siyang medyo okay naman yung niya. Minsan lang nakakabuiset kasi pagka binabanatan niya si PBBM, though kasi alam niyo naman no yung bias natin with PBBM. We are trying to be, as much as possible to be objective here, pero of course, yung bias ko will always show kasi nga talagang wala tayong magagawa, loyalista tayo. Nasa dugo no, nasa dugo, no? So, ayan nga, I think medyo maingay yan, no? Very, very hot topic. I think it's ilang araw na ba, no? Hanggang ngayon, medyo mainit pa rin na talakayan. Si Conchita, si Ombudsman Conchita Carlos, no? Morales. Medyo rin siya, no? Medyo mainit. So, definitely, we're gonna see some results pagdating sa investigasyon dyan kasi ganun din si Ombudsman Boying, medyo gigil din siya dyan, no? Kasi bukod sa, ano ba sinabi ko? Hindi ba Carpio Morales pagkasabi ko? Parang Contreras ba? Castro! Conchita Castro Morales ba nasabi ko? Anyways, sorry for that. Erratum. Pero yun nga, I stand corrected, no? So, maingay. Carlos ba? Carlos? Sorry naman, sorry. So, yun nga, Conchita Carpio Morales, naghalo-halo lang kasi, no? Kasi mainit nga talaga. Pati si Clarita Carlos, si Prof. De joke lang. So, ayan, mainit na mainit si Ombudsman Boying. And I think really, any days now, we're gonna see some results pagdating dyan sa investigasyon. And although, marami talagang iniimbestigahan si Secretary Boying, I've seen his interviews talagang very juicy. Yung mga sinasabi, ang ganda panoorin talaga ngayon ni Ombudsman Boying. Dire-diretso yung niya. Talagang papangalanan niya. To, kaibigan to ni ganto. Si Bongo, pinoprotektahan. Kasi nga, yung ganto, ganyan. Kung lumakas sila, nung ganto, ganyan. Lahat, no? Si Joel Villanueva. Ako talaga, goosebumps ako nung sinabi ni Ombudsman Boying na sabi niya, bata pa lang ako, gusto ko na maging ombudsman. Grabe. No, di ba? Bata-bata. I think siguro hindi naman nung batang-bata pa lang na parang nung tinanong ka ng tatay mo, anong gusto mo maging? Carpenter. Siguro hindi naman ganun. Siguro nung nag-aabogado na siya, tas medyo bata pa siya noon. So, siguro, of course, milestone for everyone. I think for every attorney na maging